The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to the crowds, "To what shall I compare the people of this generation? What are they like? They are like children who sit in the marketplace and call to one another, 'We played the flute for you, but you did not dance. We sang a dirge, but you did not weep.' For John the Baptist came neither eating food nor drinking wine, and you said, 'He is possessed by a demon.' The Son of Man came eating and drinking, and you said, 'Look, he is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners.' But wisdom is vindicated by all her children." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. We cannot please everyone. Hindi lahat ay matutuwa sa iyong ginagawa. Gumagawa ka na ng tama, may makikita pa silang mali. Gumagawa ka na ng mabuti, may makikita pa silang masama. Gumagawa ka na ng maganda, may makikita pa silang pangit. Kahit anong iyong gagawin, mayroong maipupuna. You cannot please everyone, even though how much you try. The trouble with pleasers is that they end up being displeased and being disappointed. Kasi you cannot please everyone. Bakit? Kasi ang tao, pabago-bago, paiba-iba. Hindi mo alam ang gusto. Depende sa mood. Depende sa takbo ng utak. Depende sa ihip ng hangin. Depende sa gising. Pabago-bago. Gusto kahapon, hindi na ngayon. Masaya kahapon, malungkot na ngayon. Natutuwa kahapon, galit na ngayon. Oo kahapon, hindi na ngayon. Yan ang tao, pabago-bago. Kaya hindi mo alam kung ano ang gusto. It is difficult to please. Ang Diyos lamang ang hindi nagbabago. God is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago at iisa lang ang kanyang gusto. At hindi yon nagbabago noon, ngayon, at kailanman. At ano ang gusto ng Diyos? Na tayo ay gumawa ng mabuti at umiwas sa masama. Simple at malinaw ang gusto ng Diyos. Kaya, it is easy to please God than man. Kaya sabi nila, please God, not man. But God does not want to be pleased. God wants to be loved. Yan ang gusto ng Diyos, na siya ay mahalin. When we do things that pleases God, we are actually saying, I love you, God. Pag gumagawa tayo ng mga bagay-bagay na nagbibigay ng tuwa sa Diyos, sinasabi nating, mahal kita, Panginoon. God is pleased when God is love. And we do things that please God, not because we expect something in return. We do things that please God because we love God, simply. A good parent pleases his children not because he expects something in return from his children. No. He pleases his children because he loves his children. God is pleased when God is loved. Kaya nga ba'y
Ito ay magandang paalaala sa atin. Natutuwa ang Diyos sa atin kapag nagpapakita tayo ng ating pagmamahal sa Kanya at sa mga mahal niya. The only time that God is displeased is when we commit sin. Because when we commit sin, we are actually saying, I do not love you, God. Sin is a failure to love. Kaya ituloy natin ang paggawa ng lahat ng mga bagay na nagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos at pagbigay ng tuwa sa Diyos. Tuloy ang paggawa ng mabuti, ang paggawa ng tama, ang paggawa ng maganda, ang marangal, ang banal, at higit sa lahat, ang pagtupad sa kalooban ng Diyos. Kahit anong sabihin ng iba, kahit anong isipin ng iba, kahit anong gawin ng iba. We please God, not man. And God is pleased when God is love. Sana, pagdating ng panahon, sasabihin sa atin ng Diyos Ama, tulad ng kanyang sinabi sa kanyang anak na si Jesus, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased."